kay Espinedo, sa lahat ng pulis, ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang matino, lahat ay masama na, sindikato na, at sinasabi mo na ang PNP ay the biggest syndicate. Well, it breaks my heart. It breaks my heart. At saka sa lahat ng pulis na nagpakamatay in the name of the service of the Filipino people, na namatay sa operation, lahat ng pulis ngayon naghihirap sa kanilang trabaho, you're very unfair. So the next to interpolate is Congresswoman Sia Alonto Adyong. You recognize. Thank you, Mr. Chair. Mayong hapon, Colonel. Mayong hapon, sir. Mayong hapon. Nais ko lang balikan po. Tanungin kita doon sa laysay mo on paragraph 7. And this is a portion of the affidavit under paragraph 7 na gusto kong i-quote. I was able to read these affidavits together with the logbook. Ito, you're mentioning about the payola system, yung payment, no? Yung binabayad ng mga protectors dito sa page 7. At sinabi mo, I was able to read the affidavits together with the logbook that was enclosed with a copy of clear checks in the name of PNP officials. As such, I have learned that top PNP officials were receiving money from the Espinosa. And you were, after that, turned over this logbook, copies of the clear checks and affidavits with Police Brigadier General Francisco Imburon, then the PNP Provincial Director of Leyte. Alam niyo po kung nung nangyari after you turned over these logbooks, ano po yung naging action? Na-dismiss lahat, Your Honors, ang na-file natin ng mga officers. Na-dismiss lahat? Yes, Your Honors. Naka-duty sila, balik silang duty. So ibig sabihin, merong ginawang investigation, meron pong case na na-file dito sa mga listahan ng mga pangalan, and eventually na-cleared. Yes, Your Honors. Okay. Ilang months pa ho ba nila ginawa yung mga investigation na ito? Nag-file ako ng November of 2016, Your Honors. 2017 na confirm yon kasi pinadalhan ako ng notice ng RIAS at saka NIAS na individually kinausap na nila to confirm ang mga witnesses sa Albuera. At the time, Your Honors, na-assign na ako sa Usamis, March 2017. Yung Mr. Chair, kasi importante din ho natin malaman yung timeline dito, no? Nung pagbigay niyo po doon sa logbook na yon and they started the investigation, how many months do you think, as a regular process, do you think for a final, say for example, judgment to be rendered down? What is the regular process? Ilan pa po ba pala yung mga nasa listahan? Kasi ang sabi niyo po, parang you maintain that these names will be retained in the logbook. Ibig sabihin, ayaw niyo po ipa-delete. So probably you know the names of all these PNP officials that you saw in the logbook, no? The regular process ho ba, ilan ho sila? Sa RIAS at saka ilan ho sila? Yes. mga 23, Your Honor, so natandaan ko, if I'm not mistaken, 23, may NIAS 8, may DOJ 8, may ombudsman na 4. So hindi lang ho sila lahat PNP officers? Yes, Your Honor. Okay, see. So doon po sa PNP officers, usually, mga yung regular na process, sabihin natin na dumaan sa normal na proseso na pagpalagay natin walang outside intervention of influence. How long would it take, for example, for a case to be either dropped or dismissed or would go further for for further complaint or investigation? Pinakahaba na yun, Your Honors, yung 6 months. 6 months. Pinakahaba In the na. case of all these names involving PNP officers in the logbook, ilang months po sila nagkaroon ng investigation and then how long will the investigation last before the dismissal of order was rendered down? For 4 months, Your Honor, 3 to 4 months, may ginawa ng investigation ang RIAS
And sa palagay niyo po, masyado mabilis ito? At the time, Your Honors, mabilis. Okay. Sinabi niyo yun ho dito, kasi mukhang sabi niyo, dun ho kayo nagre-report diretso kay then PNP Chief Bato de la Rosa, no? How many times did you actually go to the Chief PNP to report a certain assignment? First, Your Honors, when I assigned in Albuera, nag-courtesy call ako sa kanya sa Krami. Then the next, pagbalik ko, Your Honors, nag-report na ako ng accomplishment sa Albuera. Pangalawa. Pangatlo, sa Usamis ako, Your Honors, nung kasagsagana ng assignment ko sa Usamis, March, April. 3 lang beses, Your Honors, na nakapagpunta ako sa Krami. Doon po sa 3 beses po kayong nag-usap ni then Chief PNP, now Senator Bato de la Rosa, kasali ho pa ba dito doon sa sinasabi niyong nagkaroon kayo ng verbal altercation? Nung nagkaaway or nagkaroon ng argument kayo ni certain Senior Superintendent Albert Ferro? Yes, Your Honors. Kasama po doon sa pangatlong pag-uusap ninyo? Pangalawa, Your Honors. Doon pangalawa. Yung nag-usap po kayo regarding doon sa pagkaroon kayo ng parang sagutan. Kasi nga, according sa paragraph 16 ng yung affidavit, ang sinasabi parang in-involve kayo doon sa nagre-receive kayo as one of the police protectors ng mga drug, no? And you said na hindi totoo, so nagkaroon kayo ng altercation, nagkaroon kayo ng verbal Hindi ho nyo ba na-mention kay Chief PNP na meron in fact kayong nakuha na listahan ng mga PNP officers doon sa logbook na sinasabi na sinubmit ninyo kay Police Director at that time to prove that you are indeed not part of any payola system or receiving any money as an evidence that you are really in fact an honest policeman. Have you ever thought of maybe, kasi parati kayong nagkakaroon ng connection with GP, nung kayo diretso kung nag-re-report, have you ever thought of maybe also informing the Chief PNP that you have had in your possession a list of the PNP payola system, protectors, just to prove that you are really innocent and you're one of the honest policemen? Sorry, Your Honors, for that situation, the junior officer cannot afford to do that, Your Honors, to sabihan mo yung PNP na, sir, ako, ganun. Ang sa akin, alam na niya, Your Honors, kasi nung malaman niya na may mga affidavit si Mayor Espinosa at saka yung sinabi ng mga list, pinapadala niya kay lahat ng documents, pati check, return check ni Mayor Espinosa, pinapadala niya, Your Honor, sa CIDG through kay General Magalong at the time, Your Honors. Pero yung pagbigay niyo po ng logbook ng lahat po ng listahan ng mga police kay provincial director, sa palagay niyo po ba hindi ito na-report sa ating chief that time, Chief PNP Bato de la Rosa? O aware po siya kasi nung time na ito, war on drugs di ba? Ang top priority ng ating administration, war on drugs, di ba? So, ito, sa palagay niyo po ba itong logbook na ito, talagang importante ito, kumbaga, parang isa ito sa mga explosive na smoking gun, di ba? Sa palagay niyo ba, dapat nabigyan or sa palagay niyo nakakuha ang ating Chief PNP ng listahan na ito ng mga pulis na tumatanggap ng illegal drug payroll? Yes, Your Honors. So, sa palagay niyo, naka-receive din ho ang Yes, Your Honors. So, bakit ho nga, ang babalikan ko yung tanong ko, bakit hindi nyo, na-mention man lang? Kasi diretso ho kayong pupunta sa kanya. Limbawa, mention man lang sa kanya na, kasi sa pagbabasa ko po sa affidavit ninyo, parang may insistence na ginagawa kayo ng storya. Hindi ho ba? Ilang beses na, nung una, nung sa Albuera kayo, pangalawa, dito naman sa
nung na-involve, nasa ano kayo, nasa Osamis, tapos ito this time sa Malaysian drug trade. So, parang mayroon talagang nag-i-insist na kayo ay madikit doon sa mga pulis na tumatanggap ng illegal drug na na money, no? So, having that access to the then Chief PNP, because sabi niyo nga siya diretsong tumatawag po sa inyo, bakit hindi ho kayo nagkaroon ng isang pagkakataon, halimbawa, na masabi sa Chief PNP na just to prove your innocence, that you are in fact clearing all the missions that were given to you, and you have in fact in your possession some names who are allegedly involved in receiving money from drug trade, illegal drug trade. Your Honors, nung nag-usap kami ni Chief PNP, Bato de la Rosa, nung sinabi ko kanina na that's the time, first time na ako napaluha, na kaharap ko siya, na sinabihan ko, bakit sir, sinali niyo ako sir? Anong kasalanan ko? Na isali niyo ako doon sa drugs, na nagtrabaho lang ako ng totoo. Bakit hindi na lang kayo magsabi na hindi niyo read, ipahuli si Espinosa? So, narinig ko sa kanya, Your Honors, pagsabi ko na, sir, tao mo naman ako ang chief of police, kinuha mo na maging hipi ng Albuera. Your Honors, very disappointed for me, disappointment in my career, nasabihan ka ng chief PNP mo na, hindi kita tao, Job, ang tao ko si Albert Pero. Sinong pakinggan ko? Kung si Marcos, parang sa Cebuano, Your Honors, na hilak-hilakan lang ko ni Marcos. Parang ganun, kayo na lang mag-translate, Your Honors. Ganun ang mga nangyari, Your Honors, na hindi na ako gusto na magsalita kay Chief PNP Bato at the time. Kasi yun na nga, hindi ako niya tao, hindi ako pinuteksyonan niya. Nagtrabaho lang talaga ako, Your Honors, ng tama sa trabaho ko, mag-report sa kanya. So, Kindly wrap up, Yes. Congressman Jong. Yes, Mr. Chair, I have several questions, but this involves probably requiring our witness to supply names and provide names to this committee. But again, we would be holding an executive session, and that's the time, I guess, that I will require our guest to provide us the names. And Mr. Chair, I also noticed that in his affidavit, on paragraph 22, he mentioned about my place, no? In Marawi City. This is in relation to his duty when he was deployed to Osamis City. And may probably later, Mr. Chair, I would also be requiring him to provide us a more detailed information regarding that illegal trade arrangement between the city of Osamis and the city of Marawi. For now, Mr. Chair, that would be my final question. And mamaya na lang po sa executive session ko ipapatuloy yung mga tanong ko. Thank you, Mr. Chair. Mayong hapon. Thank you, Congressman.